이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 레위기 24장 1절부터 9절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Levitico, chapter 24, verse 1 to 9. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salita nating basahin. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 Iutos mo sa mga anak ni Israel na dalhan kanila ng dalisay na langis ng olibo na hinalo para sa ilawan, upang patuloy na magningas ang ilawan. 아론은 해마간 정극의 휘장 밖에서 저녁부터 아침까지 여호와 앞에 항상 등잔불을 정리할지니 이는 너희 대대로 지킬 영원한 규례라. Aayusin nilang palagi ang mga ilaw sa ibabaw ng ilawan na yari sa lantay na ginto sa harap ng Panginoon. 너는 고운 가루를 가져다가 떡 12개를 굽되 각 덩이를 10분의 2 에바로 하여 Ilalagay mo ang mga iyon sa dalawang hanay, 6 sa bawat hanay sa ibabaw ng hapag na dalisay na ginto. 너는 또 정결한 유향을 각 줄 위에 두어 기념물로 여호와께 화제를 삼을 것이며 Sa bawat Sabat ay palaging ayusin ito ni Aaron sa harap ng Panginoon para sa mga anak ni Israel bilang isang tungkuling walang hanggan. 이 떡은 아론과 그의 자손에게 돌리고 그들은 그것을 거룩한 곳에서 먹을지니 이는 여호와의 화제 중 그에게 돌리는 것으로서 지극히 거룩함이니라. 이는 영원한 규례니라. 아멘. 항상 드릴 거룩한 산 제사라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensaheng may pamagat, palaging ihandog ang banal at buhay na handog sa Panginoon. 크든 작든 두루왕처럼 살다가 처절한 멸망 속에 들어가지 않는 길은 그리스도 붙들고 항상 드릴 거룩한 산 제사를 내 삶으로 드리는 삶이 되면 됩니다. Mataas man o mababang kalagayan ng tao, kahalintulad lang siya ng hari ng Tiro. Kaya dapat panghawakan niya si Kristo upang palagi maialin niya sa Diyos ang banal at buhay na handog. 레위기 23장에서는 이스라엘 백성들이 지켜야 되는 7대 절기에 관해서 말씀하셨어요. Sa chapter 23 ng Levitico, sinasabi dito yung 7 malalaking mga kapistahan ng mga Israelita na dapat nilang gawin. 본문 24장에서는 로마서 12장 1절과 같이 거룩한 예배, 너희 몸을 거룩한 산 제사로 드리라는 말씀이 기록되어 있습니다. At ngayon naman sa chapter 24 ay tungkol sa banal na pagsamba. Kahalintulad dito sa Romans chapter 12 na ihandog ang iyong katawan bilang buhay na hain o banal na pagsamba sa Panginoon. 레위기 24장의 예배는요, 제사장들의 예배를 가리켜요. Sa Leviticus 24, ito'y nagtuturo sa atin ng pagsamba ng mga pari. 신약시대 모든 믿는 사람은 왕같은 제사장이 되었습니다. Sa New Testament, tayo ay naging mga maharlikang pari o saserdote. 제사장들은 두 가지 종류의 예배를 드렸어요. Ang mga pari noon may dalawang klase ng pagsamba. 성막들에서 드리는 5대 제사는 공적인 예배라고 할 수 있습니다. At meron silang 5 malalaking mga paghahandog na ginagawa doon sa patio ng tabernakulo. Ito yung public worship nila. 오늘 우리도 이제 공적인 예배는 주일 오전 예배, 주일 오후 예배, 새벽 예배, 3일 저녁, 금요 철야, 그리고 토요일 청소년들 대학부 이런 예배에 참석하지요. So tulad dito ng mga services natin, may first, second service tayo sa church pag Sunday, may Wednesday prayer meeting tayo pag Friday, at meron din tayong Saturday worship sa mga kabataan o sa mga college students. 그러나 제사장 된 우리는 공적인 예배만 드리지 않고요. 성소에 들어가서 그리스도 안에서 매일 매주 하나님 앞에 드려야 될 예배가 있어요. Pero bukod pa dito sa pangkalahatan na pagsamba o public worship, may ginagawa kada araw at kada linggo sa loob ng sanktuaryo ang mga pari na pagsamba. 이것은 이제 사적인 예배라고 할 수도 있고 우리의 삶이라고 할 수도 있어요. At matatawag natin ito na yung life worship o private worship nila. 그래서 제사장이 하나님 앞에 1대1로 삶으로 예배를 드리는 것입니다. At dito sa mga binasa nating talata, ito yung mga regulasyon tungkol sa pagsamba na mula mismo sa personal o buhay mismo nila. 그러면 첫 번째로요, 쉽게 말씀을 합니다. 제사장은 그 삶을, 그 몸을 거룩한 산 제사로 드리라는 거예요.
Sa madaling pananalita, unang punto ng message natin, ang mga pari dapat nilang ialay ang kanilang katawan bilang banal at buhay na handog sa Diyos. 성막이나 이 성전이나 성소는 그리스도를 의미해요. Ang sanktuaryo o tabernakulo, ito ay sumisimbolo kay Kristo. 그래서 성소 안에서 그리스도 안에서 공예배만 드리는 것이 아니라 24시의 삶이 예배가 되도록 살라는 거예요. Kaya sa kabanal-banalang lugar o sa loob ni Kristo, hindi lang yung pampubliko ang lahat ng pagsamba ginagawa, kundi 24 oras na pagsamba. 어렵냐 그게 아니요 가장 행복하고 가장 쉬운 삶이에요. Ito yung pinakamasaya, pinakamadaling buhay, hindi ito mahirap. 근데 오늘날 많은 이 교인들이요 제일 어려운 삶을 살아요. 내가 나의 주인 된 삶이 제일 어려운 삶이에요. Ngayon, maraming mga mananampalataya, naisip nila na mahirap yung buhay nila. 그래서 우리가 구약을 읽지만 구약시대 제사장들을 예표하는 사람은요 오늘날 그리스도 예수님을 구주로 영접하여 모시고 따르는 모든 성도를 가리켜요. At pagkamat binabasa natin yung mga pari noon sa Old Testament, pero sa panahon natin ngayon, ito yung mga member ng church na naging maharlikang mga pari. 여러분 베드로전서 2장 9절 한번 읽어보세요. Isa nating basahin ang unang Pedro 2:9. 오직이라는 말이 붙어요. 오직 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 그리스도의 이 복음을 선전하게 하려 하심이라 기록되어 있어요. At sinasabi nga dito sa simula, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. 그래서 우리는 그리스도 예수 안에서 모두 제사장이자 거룩한 나라가 된 거예요. Kaya tayo sa loob ng Panginoon Jesucristo, naging mga bansang banal at tayo ay mga maharlikang pari. 그럼 모든 신자가 제사장 직분을 갖는다는 것은요. 두 가지 중요한 의미가 있어요. Dalawang kahulugan yung pagkakaroon ng posisyon ng pagiging pari. 첫째는 다른 특별한 중보자를 필요로 하지 않고 천주교에서 마리아를 필요로 한다 할지 이제 교황을 필요로 한다 할지 그게 아니고 주님 안에서 하나님께 직접 나갈 수 있는 특권이 주어졌어요. Sa loob ni Kristo Jesus, may pribilehiyo tayo na direkta tayo na lumapit sa Diyos na ating Panginoon. Di na natin kailangan tagapamagitan, katulad sa mga Katoliko si Maria o ng Papa. 둘째는요, 의무라고 볼 수도 있는데 우리를 구원해 주신 하나님의 아름다운 덕을 이 복음을 선포하며 선전하며 살아가야 한다는 거예요. Na tayo ay mamuhay na direkta sa Panginoon at ating ipahayag yung mahalaga na mga katuruan ng Diyos na nagligtas sa atin. 나는 이제 이 장남 장손으로 태어나서 살았기 때문에요. 어릴 적에 심부름을 많이 다녔어요. At ako rin, nung bata pa ako, ay napakaraming pag-uutos yung ginagawa sa amin. 그러면 심부름 가도 가서 받아오란다 할지 좀 힘든 심부름은요 참 하기가 싫어요. At may mga pinagagawa sa amin, mga gawaing bahay, at kung minsan yung mahirap, ayokong gawin. 그런데 생일이 닥쳐가지고 떡을 만들어서 맛있는 떡을 좀 갖다 주란다든지 그러면요 떡 갖다 주는 그런 심부름은 정말 하기가 좋아요. Pero yung mga gusto kong inutos sa akin, ba, may magbe-birthday at papadala nila ng ginawa nilang rice cake, yun, gusto ko yun, maghahatid ako. 한 끼 맛있는 떡 먹을 수 있도록 갖다 주는 것도 기분 좋은 심부름인데요. 세상에 지옥 갈 사람이 영원한 구원받을 수 있는 이 복음을 전달하는 이 일에 심부름하는 게 얼마나 기쁜 일이요. Kung sa simpleng utos na yon na makakasalo ka ng masarap na pagkain doon sa birthday, ay gusto mo yung utos na yun, gaano pa kaya yung mga taong mapupunta sa impyerno ay babahaginan mo na mabuting balita ng kaligtasan. 그래서 예수 그리스도를 구주로 믿고 함께하는 우리 모든 성도는요. 하나님 나라의 홍보부장이요. 전도자가 된 거예요. At tayo nga, na mga mananampalataya ng Panginoon Jesucristo, tayong naging mga kinatawan ng Panginoon sa kanyang kaharian. 그래서 구약 제사장과 같이
우리 모든 성도는요, 공적인 예배는 물론이지만 사적인 예배, 모든 삶도 주님과 함께 주님의 뜻을 이루는 삶을 사는 거예요. Kaya katulad ng mga pari sa lumang tipan, tayong mga mananampalataya ay namumuhay na nasa katuparan ang kalooban ng Panginoon. Hindi lang sa nakikita sa pampublikong pagsamba, kundi sa ating personal na buhay. 그러면 이제 맨날 똑같은 삶이 될 것 같은데요. 두 번째로 제사장이 된 우리에게는 반복되는 예배의 삶이 우리의 삶이에요. Kung titingnan natin, parang paulit-ulit ito. Kaya sa ikalawang punto na mensahe natin, yung buhay ng mga pari na paulit-ulit na pagsamba ay isinasagawa. 매일 매주 예배해야 한다는 것은요, 반복되는 예배의 삶이 매우 중요하다는 것을 보여줍니다. Pinakikita nito na mahalaga yung pagsambang ginagawa ng mga pari kada araw at kada linggo. 1절부터 4절 보세요. 제사장이 매일 반복해서 드리는 예배에 대해 말씀하고 계세요. Ito yung sinasabi sa verse 1 to 4, yung mga pagsamba na araw-araw ginagawa ng mga pari. 제사장은 매일 성소에 들어가서 순금 등대에 감람류를 채우고 심지를 청소하며 불을 밝혔어요. At bawat araw, papasok sila sa sanktuaryo at pupunuan nila ng langis ng olibo, yung mga ilawan, at lilinisin nila maging yung mga ilawan doon. At 그 내용이 liliwanagan. 이제 역대하 13장 11절에도 보면요. 매일 아침 저녁으로 여호와 앞에 번제를 드리며 분향하며 또 깨끗한 상에 진선병을 넣고 금 등잔대가 있어 그 등에 저녁마다 불을 켜나니라고 기록되어 있어요. Sa ikalawang kronika 13:11, nakasulat din ito. Naghahandog sila sa Panginoon tuwing umaga at hapon ng mga sinusunog na handog at kamanyang at nag-aalay na tinapay na handog sa hapag na dalisay na ginto at iniilawan din nila yung ilawang ginto. 매일 아침 저녁으로 번제를 드리며 분향하고 저녁마다 떡상 맞은편에 큰 떡 12개를 쭉 줄지어 놓은 그 떡상 맞은편에 금 등잔대에 불을 켜는 일을 반복했어요. Paulit-ulit nilang ginagawa ito no na umaga at hapon nagbibigay sila ng handog na o nag-aalay ng handog na susunugin at kamanyang at 12 mga tinapay sa dalisay na gintong hapag ilalagay nila yon at iilawan din nila yung mga ilawan. 그러면서 이제 5절로 9절에 보면요. 제사장이 안식일마다 그렇게 매주 반복해야 할 일에 대해서 기록하고 있어요. Sa verses 5 to 9 ay nakasulat din yung mga paulit-ulit na ginagawa ng mga pari tuwing Sabat. 8절 보세요. 항상 매 안식일에 이 떡을 여호와 앞에 진설할지니 이는 이스라엘 자손을 위한 것이요 영원한 언약이니라 그랬어요. At sinasabi nga dito sa verse 8 no, na itong tinapay na ito ay bawat araw ay ihahain sa Panginoon kada Sabat. Ito rin ay sa bilang kinatawan ng mga Israelita. Ito ay pawalang hanggang tipan. 구약 이스라엘에게는요. 이 12개의 빵이 12지파를 상징했어요. Ang 12 na mga tinapay na ito ay sinisimbolo ang 12 lipi ng Israel. 그 12지파가 항상 먹고 사는 일에 부족함이 없게 하시고 풍성하게 하시고 하나님이 계속 이 12지파에 빛을 비추사 보호하소서 하는 일을 제사장이 하는 거예요. At ito yung ginagawang panalangin ng mga pari na ang mga tinapay nito, sumisimbolo na ang Panginoon magsusupply ng mga pangangailangan ng 12 lipi ng Israel at ganoon din patuloy magiging liwanag. 그러면 그 빵을 이제 일주일 지나면 빵을 이제 물리고 제사장이 그 빵을 먹는 거예요. At naglipas na ng isang linggo, yung mga natira tinapay doon ay maaaring kainin na ito ng mga pari. 오늘날 우리에게는 맡겨진 이 12지파가 무엇입니까? At ngayon, sino yung 12 lipi o tribo na ipinagkatiwala sa atin? 그래서 오늘날 우리에게 맡겨진 이 빵은요. 12지파 빵은 전도 대상자들이라고 말할 수 있어요. Itong 12 mga tinapay o tribo na ito yung mga target natin na ebanghelyohan. 그 전도 대상자들 명부를 놓고 이름을 부르며 계속 기도하며 이제 하나님의 이 은혜의 빛이 이들에게 비춰질 수 있도록 이 불을 밝히는
이 일을 지금 우리에게 맡겨주신 거예요. Kaya yung gawaing pinagkatiwala ng Diyos sa atin, yung listahan ng mga pangalan, gusto natin ebanghelyon, ipapanalangin natin sila na sila ay maliwanagan. 그럼 매주 안식일마다 새로 만든 떡을 갈아 넣는다는 말은 무슨 말입니까? At anong ibig sabihin na kada Sabbath ay maghahain sila ng bagong tinapay? Papalitan nila yung luma. 그 매주일 전도 대사장님 명부를 다시 확인하며 영접한 사람은 따로 관리하고 이제 이 새로 또 기도할 사람은 새로 관리하면서 전도 대상자들을 이제 관리해 나가는 거예요. So, chinecheck uli natin yung listahan natin. Meron na ba tumanggap sa Panginoon? So, hiwalay na yung pangalan nila for nurturing na sila. At kung may bago bang tumanggap sa Panginoon, isusulat din natin doon. 이제 그 빵 위에는 유향이 항상 있었는데 그 유향은 이제 기도의 향기지요. 유향의 향기로 그들을 위하여 기도하는 거예요. At patuloy rin na nagsusunog ng kamanyang o insenso doon. At ito naman yung palaging pananalangin para sa mga taong ito. 이처럼 매일 가서 성금 등대에 불을 켜는 일과 매주 떡상에 떡을 갈아 진설하는 이 일이 계속 반복돼 왔었어요. Bawat araw din, paulit-ulit nilang ginagawa na kanilang sisindahan yung ilawang ginto na naroroon at papalitan kada linggo yung tinapay. 그게 지겨운 일입니까? Ito ba ay nakakainip gawin? 이게 Nakakasawa? 복되고 행복하고 감사하며 기쁜 일이에요. Ito yung pinaka-pinagpalang gawain na masaya ka ang gagawin at ipagpapasalamat mo. 제사장은 그 빵을 이제 이 일주일마다 받아서 그 빵을 먹는 거예요. At itong ang lumang tinapay na papalitan nila ay kinakain na ng pari. 우리도 그 전도 대상자들을 섬기며 그 안에서 이제 양식 모든 필요한 것을 공급받는 거예요. Kahalintulad din ito, yung mga taong pinapanalangin natin ay sinusupply ng Panginoon sa kanilang kailangan nila. 계속 삼원을 강조하는 이유를 아시겠습니까? Ngayon, alam na ba natin yung dahilan bakit lagi nating binibigyan diin yung 3 days? 그게 오늘 세 번째로요. 가장 중요한 일들은 반복을 통해서 이루어져요. Ito yung point number 3 natin na yung pinakamahalagang mga bagay ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng pag-uulit. o 맨날 repetition. 삼원을이냐 그러지 말고 반복은 지루하게 느껴질 수도 있지만 매우 중요한 거예요. Huwag nating isipin na 3 days na naman ba yan, na huwag tayong magsawa, kundi maisip natin napakahalaga nito, kaya inuulit sa atin. 오늘 본문 24장은요. 성도들의 예배 생활 가운데 반복이 중요하다는 것을 계속 강조하고 계세요. Ito sa chapter 24, patuloy na binibigyan din yung kahalagahan ng pag-uulit, paulit-ulit na pagsamba sa buhay ng mga mananampalataya. 여러분 학생들이나 일반 사람들도요. 공부 잠깐 공부 좀 하고 끝납니까? At halimbawa na lang yung mga mahalagang bagay tulad ng pag-aaral, sandali bang nag-aaral ka, okay na? 공부 매일매일 계속 반복해야 돼요. Araw-araw ka nag-aaral, paulit-ulit. 운동도 마찬가지예요. Ganun din yung exercise. 나는 매일매일 하는 운동이 있어요. Ako, bawat araw, meron akong exercise na ginagawa. 근데 사모님은요, 따라하라고 그래도요, 가끔 한 번씩 하고 안 하는 경우가 많아요. At sabi ko sa aking asawa na gumaya rin siya sa akin, pero minsan niya lang to gawin. 이 운동도요, 계속 해야 되는 거예요. Yung exercise, dapat continuous din to. 그 반복도 반복해야 되는 일이요. Ito yung mga bagay na paulit-ulit natin ginagawa. 직장 생활도 마찬가지잖아요. Ganun din kung nagtatrabaho ka. 아니, 적당히 한번 직장 가 일하고 다음에는 안 가고 그러면 됩니까? Pwede ba, ngayon lang ako magtatrabaho, sunod, hindi na muna ako papasok? 우리 일상생활도 마찬가지예요. Ganun din sa araw-araw na buhay natin. 오늘 밥 먹었는데 내일 또 먹냐? 그런 사람 있습니까? May tao bang magsasabi, kumain na tayo ngayon, kakain pa ba tayo uli bukas? 매일매일의 삶이 반복되는 것 같지만 중요한 일이에요. Parang paulit-ulit sa kada araw, pero mahalagang mga bagay. 신앙생활도 마찬가지입니다. Ganun din sa buhay pananampalataya. 매주 같은 환경에서 예배하고 동일하게 기도하고 동일한 말씀 듣는 것 같지만요. 이 반복 신앙생활을 통해서 신앙은 조금씩 발전하고 진보되고 열매가 맺어지는 거예요.
Na parang yung pagsambang ginagawa natin, nasa katulad na lugar tayo kada linggo, katulad na prayer, o parehong mensahe tinatanggap natin, parang paulit-ulit. Ngunit ito yung nagpapalago sa papatibay na ating pananampalataya. 거기서 이제 믿음이 생기고 치료될 건 치료되고 힘을 얻을 수 있고 복받은 일이 생기게 되는 거예요. Dito nagmumula yung pananampalataya at nagkakaroon ka ng kagalingan sa mga bagay na kailangan mo ng kagalingan at tumatanggap ka ng pagpapala. 레위기 24장에는요, 순결한 건 네 가지가 기록되어 있어요. Sa Leviticus chapter 24, may 4 na mga dalisay na bagay na nabanggit. 2절에 순결한 기름, 4절에 순결한 등대, 6절에 순결한 상, 7절에 정결한 유향, 이 네 가지가 기록되어 있죠. Sa verse 2, ito yung dalisay na langis. Verse 4, dalisay na ilawan. Dalisay na hapag o lamesa sa verse 6. At dalisay na insenso o kamanyang sa verse 7. 이게 한 번 하고 끝내는 게 아니에요. 계속 해야 되는 거예요. At hindi lang ito isang beses nilang gagawin, paulit-ulit. 자, 첫째, 제사장은 매일 저녁마다 순결한 감람류를 등대에 부어 불을 밝혀야 돼요. Katulad na lamang ng mga pari na araw at hapon, ito ay kanilang isinasagawa at sa gabi naman ay pinapanatili nila yung ilawan na nakasindi sa paglalagay ng langis dito. 감람류 기름을 부어 불을 밝히는 이건 성령 충만한 생활을 해야 한다 그 말이에요. Ibig nitong sabihin na mamuhay ka na lagi kang puno ng banal na spirito kada araw. 둘째, 순결한 등대는요, 예수 그리스도와 이 주님의 몸된 성도들을 가리켜요. At ikalawa, yung dalisay na ilawan ay pumapatungkol kay Hesus Kristo at sa kanyang katawan o sa mga mananampalataya. 예수님이 세상의 빛이시잖아요. Na si Jesus ang liwanag ng sanlibutan. 예수님과 하나 된 우리도 날마다 빛을 비추는 삶을 살아야 되는 거예요. At tayo na nakipag-isa kay Jesus ay dapat mamuhay na nagliliwanag kada araw. 셋째, 순결한 떡상에 관해서 말씀하셨어요. Ikatlo, sinabi rin tungkol sa dalisay na hapag ng tinapay. 요한복음 6장 35절에요. 예수님이 생명의 떡이라고 하셨고 이 하나님의 말씀이 이웃과 함께 나눌 생명의 영의 양식이에요. Sa Juan, sa 날마다 빛을 비추는 삶을 살아는 거예요. dapat tayong mamuhay kada araw na nagliliwanag tayo. 순결한 떡상은요, 예수님이 생명의 떡이라고 그랬잖아요. 이 떡을 나눠야 되죠. At ang hapag ng tinapay naman, na dalisay, ito'y pumapatungkol kay Hesus Kristo na dapat ipamahagi natin yung tinapay na to sa mga tao. 영의 양식을 나눠야 돼요. 이 전도 대상자들과 이 말씀을 이제 계속 나누는 거예요. Ito yung tinapay ng buhay, dapat na ibahagi natin sa mga inaebanghelyohan natin. 이제 네 번째로 정결한 유향은 성도의 기도를 말해요. Ito yung pagkain ng ating espiritu. At ikaapat, yung dalisay na insenso, ito yung panalangin ng mga mananampalataya. 말씀 붙들고 기도하고 이제 전도 대상자들을 놓고 기도하고 내 모든 것들을 주님께 맡기며 인도받으며 기도하는 거예요. Hawakan ng salita ng Diyos at manalangin para sa mga target ng evangelism at para sa paggabay ng Diyos sa buhay mo. 그러면 결론적으로요. 제사장된 성도가 항상 드릴 거룩한 사한 제사를요. 여러분 명심 또 명심하고 반복 또 반복하시길 바랍니다. Sa ating conclusion, paulit-ulit na pakatandaan natin yung banal na at buhay na handog na dapat ialay ng mga mananampalataya na naging mga pari na. 그리스도의 사람이 된 우리는요. 일상생활에서 반복되는 삶을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 사한 제물로 드리는 삶이 되는 거예요. Tayo na naging mga tauhan na ni Kristo ay dapat na gawin nating paulit-ulit sa araw-araw na buhay natin itong banal na paghahandog. 날마다 성령 충만하게 주관해 주시도록 주께 맡겨드리는 거예요. Tayo nakalulugod sa Diyos at ganun isuko natin yung sarili natin upang tayo ay pamahalaan ng banal na spirito araw-araw. 때를 얻든지 못 얻든지 생명의 빛을 비추는 거예요. Napapanahon man o hindi, tayo'y laging magliliwanag sa liwanag ng buhay. 또한 이제 하나님이 주신 오늘의 말씀을 주야로 묵상하는 거예요. Araw at gabi, bulayin ang salita ng Diyos. 그 쉬지 말고 기도하는 삶을 참된 성도의 네 가지 요소입니다.
At manalangin ng walang patid. Ito yung apat na elemento ng isang tunay na mananampalataya. 이 어렵지 않아요. Hindi ito mahirap. 그리스도 예수님을 구주로 영접한 우리는 그리스도의 사람이 된 거예요. Tayo na nagsitanggap na sa Panginoon Kristo ay naging tauhan na niya. 그럼 그리스도 예수 안에서 주님이 내게 주신 말씀을 붙들고 사모를 붙들고 살다 보면요. 점점 성화되며 응답되며 하나님 나라가 이루어져 나가는 거예요. Kung kay Kristo Jesus, panghawakan natin yung 3 days, ay patuloy tayo nababanali ng Diyos at maitatatag yung kaharian ng Diyos sa atin. 이 사람 하나님과 동행하는 이 길은요. 말씀으로 계속 주어지고 성령의 빛으로 조명돼요. At ang daan na binibigay ng Diyos ay binibigay sa salita niya, ito yung nagliliwanag sa liwanag ng banal na Espiritu. 그러면 당연히 누려지는 게 하나님 사랑, 이웃 사랑이 풍성하게 누려지는 거예요. At natural na mararanasan, ma-enjoy natin yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa natin na masagana. 근데 이게 안 되어지면요. 이 인생이 여러 가지 어려움들에 묶일 수밖에 없어요. Pero kung dito nangyayari sa buhay mo, matatali ka sa mga iba't ibang kahirapan. 물론 우리에게 가장 중요한 관계는 하나님과의 관계입니다. Pinakamahalagang relasyon meron tayo ay relasyon natin sa Diyos. 하나님과의 관계는 그 무엇보다 실제 상황이에요. Ito yung pinakakatotohanan sa atin. 이게 종교적 상황이 아니라 실제 상황이라니까. Hindi ito relihiyoso, ito ay totoong o realidad na relasyon natin. 이 하나님과의 관계가 단절되면 우리에게는 기쁨을 찾아볼 수 없어요. Dahil kung sira yung relasyon natin sa Diyos, hindi natin makikita yung tunay na kasiyahan. 다른 사람들과의 관계에서도 정상적인 그런 기쁨의 관계를 누릴 수가 없어요. O hindi rin natin maaaring maranasan yung normal na kagalakan ng magkaroon din tayo ng relasyon sa ibang tao. 그러면 하나님과의 관계를 어떻게 회복할 수 있겠습니까? Paano nga ba maibabalik yung relasyon natin sa Diyos? 자, 보세요. 하나님이 우리 각 사람을 얼마나 사랑하시는지 그리스도를 통해 그 고통, 그 십자가 다 지시고 내 모든 문제를 해결하셨어요. At ating isiping mabuti gaano tayo inibig ng Diyos na ibinigay niya yung buhay niya sa krus para sa atin. 그 그리스도 예수님께 나의 관심을 눈과 마음을 고정시키며 나를 향한 하나님의 사랑 안에 온전히 풍덩 빠져 들어가시기를 바랍니다. Nawa ay ituon natin yung paningin natin at pag-iisip natin sa Panginoong Hesus Kristo at ganap tayong pumasok sa pag-ibig niya. 그러면요, 일단 그리스도로 확실한 답이 나고 오직 전도, 오직 선교의 방향을 맞출 수가 있어요. Sabi magkakaroon ka ng eksaktong sagot, tanging kay Kristo, at may aalan yung direksyon mo ng buhay mo sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그러면 레위기 24장은요. 항상 켜져 있는 등잔불이 항상 진설되어 있는 거룩한 떡을 비추는 모습을 통해서 하나님과 하나님의 백성의 영원한 언약 관계가 어떤 것인지를 잘 보여주고 계세요. Dito sa chapter 24 ng Leviticus, makikita natin dito yung pagsasalarawan ng laging nakasindi na ilawan at laging nakahain na tinapay. Ito yung ating walang hanggang tipan o relasyon natin sa Diyos. 하나님께서 자기 백성에게 항상 영원히 그 얼굴을 비춰주신다는 복된 말씀이 주어지고 있잖아요. Ito yung pinagpalang salita ng Diyos na palagi at walang hanggan na nagliliwanag ang mukha niya sa atin. 그러나 우리가 안 읽었지만 뒷부분은요. 하나님의 이름을 회방하고 지금 유럽 사람들요. Jesus 하는 그런 식으로 저주하는 것이 얼마나 무서운 죄인지도 가르쳐줘요. Tinuturo rin ito sa mga sumunod na talata, bagamat di natin binasa, kung gaano katindi kasalanan din na lapastanganin yung salita ng Diyos ng mga taga-Europe, ginagawa nilang pagmumura, yung salitang Jesus. 이 두 가지는요. 하나님의 백성과 불신자, 이방인을 구분할 수 있는 가장 특징적인 차이라고 볼 수 있어요. Dito, dalawang bagay na makikita natin na pinaka mga pagkakaiba, nakatangian sa pagitan ng tauhan ng Diyos at mga hentil. 하나님의 백성은 다른 무엇보다 하나님의 얼굴빛을 구하고 그것을 최고의 복으로 여깁니다. Mga tauhan ng Diyos, lagi nilang hinahanap yung liwanag ng mukha ng Diyos higit sa lahat.
na inisip nila ito yung pinakapinagpala. 나는 필리핀 말 중에 제일 좋은 말이에요. 방이논, 방이논. 제일 좋은 말이에요. Pinakamainam na salitang Filipino o Tagalog ay Panginoon. 근데 같은 비슷한 말이지만 유럽 사람들 보면요. 조금 이상한 거 보거나 짜증날 때는요. Jesus, Jesus. 나 그 소리가 좋은 소리인 줄 알았더니 나쁜 소리였어요. Pero yung mga Western people, kapag halimbawa, nagulat sila o may masamang nangyari, Jesus, Jesus, yun yung nagiging expression nila. 항상 하나님의 이름을 다른 그 무엇보다 귀하고 아름답게 감사함으로 붙들고 누리시기를 바랍니다. Nung maranasan natin ang pangalan ng Diyos na higit na mahalaga sa ano pa man at pinakamaganda sa lahat. 이 가장 쉬운 길이 사몬을 붙들고 누리며 예배의 삶을 사는 거예요. Pinakamadaling paraan ay mamuhay sa pagsamba na may paghawak sa 3 days. 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa magtagumpay kayo. 기도하십시다. Manalangin tayo. 사랑하는 주님, 항상 드릴 거룩한 산제사 삶을 다시 한번 확인해 주심을 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, muli po salamat na natiyak namin ano yung banal at buhay na handog na dapat lagi naming ialay. 특별하고 어려운 삶이 아니라 매일 반복되지만 항상 우리가 밥을 먹고 호흡을 하듯이 말씀 붙들고 전도 대상자들을 섬기며 우리 몸을 거룩한 산 제사로 드리는 삶이 누려지게 하옵소서. Hindi ito mahirap na bagay, bagamat paulit-ulit kung paano humihinga kami o kumakain kami, ay ganun din, andun yung pagsamba namin palagi at paghawak namin doon sa mga target for evangelism na ito'y maging buhay at banal na handog namin lagi sa iyo. 언제 어느 때든 항상 사몬을 붙들고 쉽고 감사하며 행복하게 주님과 동행하는 삶을 살게 하옵소서. At hayaan mo kaming mamuhay kailanman saan man, panghawakan yung 3 days na lagi magpasalamat at maging masaya kasama ang Diyos. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.